South Superhighway. Kumbaga, pag pinuno mo ng auto yan, kailangan isasalansa mo na maigi. Ganun talaga nagkaka-traffic dahil sa runway natin, iisa lang. Okay, maraming salamat po, Captain Jim Sidionco po, OIC for Flight Standards Inspectorate po Service, at Captain Ed Medina, Technical Consultant po ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Maraming salamat, Arnold. Anim na construction workers sa Egypt patay matapos walang habas na pagbabarili ng kanilang kasama sa trabaho. Sugatan naman ng 16 na iba pang empleyado. Ayon sa pulisya, pinara ng suspect ang company bus na sinasakyan ng mga biktima at saka pinagbabaril. Kusa namang sumuko sa mga otoridad ang suspect matapos ang insidente. Tumangging magbigay ng pahayag ang construction company kaugnay sa motibo ng suspect. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sinalubong ng kilos protesta nang bumisita siya sa White House sa Amerika. Giit ng mga realista, alisin na ng Israel ang blockade laban sa Gaza Strip. Maging ang ilang Jew ay nakisama rin sa kilos protesta. Nakipagpulong si Netanyahu kay US President Barack Obama para pag-usapan ng peace talks sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian. Daan-daang realista nagrally sa compound ng United Nations sa lungsod ng Colombo sa Sri Lanka. Ito ay bilang protesta sa pagkansela ng United Nations sa umano'y pang-aabuso ng gobyerno sa mga inosenteng sibilyan noong civil war sa bansa. Sa pamumuno ng isang Sri Lankan minister, nagmarcha po ang mga realista patungo sa UN compound. Pinigil pa nilang makalabas ng compound ang ilang empleyadong nag-oopisina doon. Sinunog rin ng mga realista ang effigy ni UN Secretary General Ban Ki-moon. Sinubukan ng mga relistang buwagin ang barikada sa paligid ng compound, ngunit napigilan naman sila ng mga anti-riot police. The Beatles drummer na si Ringo Starr turning 70 na in a few hours from now. Kaya simula mamaya, papasok na rin sa bagong milestone ang eldest member ng phenomenal 1960s band. Ayon mismo kay Ringo, isang private celebration ang unang magaganap sa Hard Rock Cafe sa Times Square, New York. Habang sa gabi, magko-concert siya sa Radio City Musical Hall kasama naman ang kanyang all-star band. Taong 1970 nang magsimula ang solo career ni Ringo matapos ma-disband ang kanyang grupo. TV stage and movie actress Claire Danes may ikinatuwa sa ginanap na show ng renowned label na Armani Pride. Sa nasabing fashion show ng sikat na clothing line, inirampa ang Fall-Winter 2010 Haute Couture Collection. Ang bida, classic looks in neutral palette. Pero ang fashion show attendee na si Claire Danes may mas ikinatuwa bukod sa high-end clothing. Ang haircut ng models parang ginaya daw sa kanya. Samantala, George Michael, inaresto matapos ang isang car accident. Yan po ang ichika ko sa inyo mamaya sa aking pagbabalik. Ngayon naman makibalita tayo sa lagay ng trapiko. Laban nyo, Ver! Maraming salamat, Igan, sa mga oras na ito. Mataas na ang tensyon sa kalsadahan dahil medyo tanghali na, mga kapuso. Kaya sa mga nagmamadali dyan sa kanilang mga tahanan, ako, bilis-bilisan nyo na po. Eto na po, Commonwealth Avenue, mga kapuso. Makikita ho natin pag-uunahan ng mga sasakyan. Yan ho ay patungo ng Quezon City Circle. Diyan po sa may area ng Philcoa na po yan. Kaya na po nagkakaroon na ngayon ng pagbagal at pagbigat sa may unahang bahagi nitong aming kinaroroonan. Diyan sa may pagpasok, intersection po ng Quezon City Circle at Philcoa. Nagkakaroon na po ng pagbigat. Pero yung mga patungo naman po ng Fairview, napakaganda pa rin po ng inyong paglalakbay dahil tuloy-tuloy pa rin po ang daloy ng trapiko. Bonifacio Avenue naman po tayo via 3G. Nasa kaliwa ang patungo ng Blumentritt at nasa kanan naman ang patungo ng Balintawak. Pareho na pong medyo yung kanang bahagi, mga kapuso, patungo po ng Balintawak area. Nagkakaroon na rin po ng pagbigat ng daloy ng trapiko at ang kaliwang bahaging lane naman patungo ng Blumentritt ay mas tuloy-tuloy at walang masyadong abala. Kabahan naman po ng EDSA Kamuning kanina, maayos pangi. Okay, nasa kaliwa ang patungo ng monumento at patungo ng norte, walang problema. Ang kanang bahaging lane ay mistula na naman pong parking area sa dami ng mga sasakyan na nagsisiksikan mula po flyover. Ibig sabihin po niyan, yung uluhang bahagi sa may EDSA Cubao ay napakabigat na po ng daloy ng trapiko.
Sa may Ortigas Avenue, Green Hills naman, makikita na natin ngayon ang pagkakaroon ng pagbigat sa kaliwang bahaging lane. Yan ay mga patungo ng EDSA. Sigurado kayo? Patungo ng EDSA yan. Okay, yung kanang bahagi naman, patungo po ng San Juan ay napakaayos at napakaganda na rin. May pagbigat po yung kaliwang bahaging lane patungo ng EDSA. Sa Baclaran naman po at Rojas Boulevard, Baclaran area, aba, yan ay Bonifacio Avenue. Okay, sa Baclaran tayo, sa Rojas Boulevard. Okay, wala po tayo nakikita ngayon. Yan pa ay Bonifacio Avenue, mga kapuso. Yang nakikita natin sa mga oras na ito. At makikita ho natin, tuloy-tuloy pa rin naman ho ang magkabilang lane. So yung kanina pala, yung pong nauna kaninang video, mga kapuso, yun po yung Rojas Boulevard sa may Baclaran. Ayan. At meron ho tayong coding, mga planga nagtatapos sa numbers 5 and 6. At yan muna ang aking update sa ating mga kalsada sa Metro Manila. Kung ano ba nag-iisang reyna ng kalsada, laban nyo, Bear, balik sa'yo, Igan.